Kumaway pa ang batang si Potensyana sa papaalis na tren na nagdala sa kanila sa istasyon ng Damortes. Hinatid pa niya ng tanaw ang sinakyang tren. Wiling-wili sa bilis nito nung sila ay nakalulan. Kung hindi pa tinawag ni Aling Rita ang bata, hindi pa nito mapapansin ang ilang hakbang na layo na sa kanya ng mga magulang. Nagkukumahog si Potensyanang kinipkip ang dalantang pipi at humabol sa kanyang ama at inang natawa na lang sa pagiging inosente ng nag-iisa nilang anak. Mula sa estasyon ng Damortes, naglakad ang munting pamilya patungo sa maliit na merkadong iilan pa lang ang may pwestong nakatayo. Karamihan ay mga laku-lakong bilao lang at latag sa banig na mga produkto ang inaalok. Naaaliw ang bata sa pagmamasid sa paligid, ngunit nakahawak naman siya sa saya ng kanyang ina upang hindi na muling maiwan ng mga magulang. Lumagpas ang munting pamilya sa merkado at kumontrata ng kalesang maghahatid sa kanila sa baryong Pakay kung saan nakabili sila ng murang lupain. Doon sila magsisimula. Galing sila sa panig ng pamilya ni Mang Mulong, ang tatay ni Potensyana, kung saan isinilang ang bata at nagkaisip. Nagkaroon lang ng ilang hindi pagkakaunawaan ang tatay ni Potensyana sa mga kamag-anak nito at kapatid, hinggil sa hatian ng lupa. Isang komplikasyong pinili ni Mang Mulong na ipagpasa Diyos na lang nang maramdamang dinadaya na siya ng lantaran sa hatian ng mga kapatid at kamag-anak. Dala ang maliit na perang ipon, naghanap ng ibang lugar si Mang Mulong upang makapagsimula muli, kasama ang kanyang asawa at anak na malayo sa magulong mga kamag-anak. Ang kanyang katuwiran, aanhin naman niya ang lupang pamana kung napapaligiran naman siya ng kanegatibuhan ng mga sakim na kamag-anak. At dito nga sila napadpad sa baryo Tigbalan, kung saan balitang nagbebenta ng lote na awa ng Diyos ay napakamura lang. Nangunot pa ang noo ng inupahan nilang kotsero nang malaman kung saan sila tutungo. Napakalayo pala ng pinanggalingan nyo. Buti at nakakuha kayo ng maliit na lupain sa Tigbalan. Balita ko kasi, pili lang yung nakakakuha ng lote doon. Ang swerte nyo. Malusog ang lupa sa baryong yun at iilan pa lang ang mga kabahayan. Mahabang wika ng lalaking kotsero. Si Mang Mulong ang kinakausap nito. Si Aling Rita at Potensyana ay sa daan lang nakatuon ng mga mata. Bagamat paminsan-minsan naman sumasali ang ginang sa usapan ng dalawang lalaki. Ngunit sa 15 minutong biyahe, ang kotsero lang at si Mang Mulong ang nag-uusap talaga. Si Potensyana naman ay sa nadaraan ng matatayog na puno nakamasid. May ilang mga bakod na nakikita ang bata habang papalapit na sila sa arko ng mismong baryo. Malalapad na kawayang may kataasan rin ang mga bakod, isang bagay na hindi maiwasang pansinin ni Aling Rita. At tinanong sa kotsero, Ang pagkakaalam ko, iyang mga barikadang kawayan, tanda ng may-ari ng lupa na teritoryo niya ang kabila ng bakod. Uso kasi dito yung tinatayuan ng kubo, yung mga nakatiwangwang na lupain. Alam naman natin na pagtapos ng pananakop ng mga Hapon, maraming naagawan ng ari-arian. May ilan pa nga na tahasang kumukuha ng lupa sa pag-aakalang patay na ang may-ari ng mga masusumpungan lupain. Nauso yun dito eh. Kaya nagkaroon ng pagbabakod. Dati, hindi naman nagbebenta ng lupa ang may-ari. Ngunit marahil, kaya niya ng pagdesisyon ng magbenta ng ilang lote at hinayaang magpatira ng mga dayo rito, hindi na niya kinaya ang laki ng buwis na binabayaran sa gobyerno. Dati, ang pangalan ng lugar na ito, Bilya Tigbalan, na ginawang Baryo Tigbalan na, gawa ng munting pamayanan na umuusbong sa bukana ng Bilya. Ang alam ko, pagtapos ng gerang Hapon, sakalang nagkaroon ng mga kabahayan dyan. Maliliit na loteng binenta sa murang halaga. Sagot paliwanag ng kotsero na kinatango-tango na mag-asawa. Nang makarating sa arko ng baryo, pumasok ang kalesa. May ilang kabataan ang humabol sa sinasakyan nila Potensyana. Hindi maiwasan ng batang mapangiti. Naku, mukhang marami kang makakalaro rito anak. Ani Aling Rita habang tinitignan ng anak na sa mga batang humahabol sa kanilang sinasakyan nakatingin.
Ilang ginang ang abala sa pagsasampay ng damit at paghahalamanan ang nadaanan pa ng kalesa bago tuluyang tumigil sa pinakadulo ng baryo, kung saan may munting dampa silang nasumpungan. Halatang bagong gawa lamang. Bumaba ang munting pamilya at tumulong ang kotsero sa pagbaba ng ilang gamit at tampipi nilang dala. Binigyan ni Mang Mulong ng piso ang kotsero na lubos nitong kinatuwa. Saglit pinagbasta nila Aling Rita ang munting dampa. Magaan ang loob nila. Sa wakas, hindi na sila makikisama pa sa mga kamag-anak na may ugali. Nagustuhan mo ba? Hindi ito marangya, ngunit nangangako ako sa iyong pupunuin natin ng pag-ibig ang dampang iyan. Ani Mang Mulong sa napayakap sa kanyang asawa. Hindi na kailangang sabihin ni Aling Rita ang saloobin. Masayang masaya siya at namamalas iyon ng lalaki sa kanyang mga mata. Huling pumasok si Potensyana sa kubo. Inikot niya ang paligid saglit. Pinadaan ng mumunting palad sa bagong gawang bakod na yari rin sa kawayan. Tinuon niya ang mata sa kasing taas na silong. Napatingala sa mga magulang na nasa taas na ng kanilang kubo bago tumungo sa munting batalan at kasilyas. Lahat bagong yari lang. Nakita niya di kalayuan ang ilang tambak na kahoy at kawayan. Sabi ng kanyang ama, mabilis raw na ginawa ang kubo, sapat upang may mauwian lang sila pagdating. Hindi pa gaanong ayos ang pinakakusina at banggerahan na gagawing malaking pwesto, sapagkat roon din magtatrabaho ang kanyang mga magulang. Pagdadaing, paggawa ng tinapa at ilang pagbuburo ang kanilang hanap buhay. Gumagawa rin sila ng debote at dekarapang minatamis. Muling umikot ang mata ng bata sa kabuuan ng likod ng bahay. Wala pang mga tanim na halaman sa loob ng kanilang bakuran. Tanging mabeberdeng damo lang. Ngunit alam niyang pagtutulungan nila ng kanyang nanay ang pagtatanim noon sa mga susunod na araw. Napatingala si Potensyana nang tawagin ng kanyang ina. Sinabing may ipapakita raw sa taas. Kaya naman mula sa likod bahay, umikot ang bata patungo sa hagdanan at takmang ihahakbang ng isang paa nang mahagip ng kanyang mata ang pagkilos ng kung ano sa sulok ng kanyang paningin. Otomatikong napatingin ang batang babae sa labas ng kanilang bakuran kung saan bukana na ng kakahuyan at may kasing taas niyang bakod ng kawayan ang nakabarikada. Isang puno ng guyabano ang kanyang napansin. May kataasan ang naturang puno at hitik sa bunga. Isang bahagi nito ang gumalaw. Bahagyang niliitan ni Potensyana ang paningin. Malapit nang magtapit hapon kaya nagkukulay kahel na ang paligid. Ngunit hindi pinagkait sa inosenteng mata ng bata ang isang may kataasang hayop na nanginginain sa naturang puno. Ang una niyang napansin ay ang uso nito na sumusulsol sa tatlong guyabanong magkakadikit. Nahawi ang ilang dahong tumatabing sa hayop at tuluyang nasilayan ng batang babae ang kabuuan ng ulo ng hayop. Isang kulay itim na kabayo. Tila ba nabatubala ni ang bata sa pagkakatayo. Pinanood ang hayop sa panginginain nito. Nang muling tumawag ang kanyang ina mula sa itaas, naigtad pa ang bata. Sakalang naputol ang pagkakatitig sa hayop dahil napatingala sa ina na sa kanya naman nakatingin. Tinanong kung anong kanyang tinatanaw. Nang muling ibalik ni Potensyana ang mga mata sa hayop na nanginginain ng guyabano, wala na ito roon. Tumawag ang kanyang ama. Baka raw nais niyang silipin ang kanyang silid. Namilog ang mata ng batang babae. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon siya ng sariling silid, kaya tuluyang naagaw ng mga magulang ang atensyon ni Potensyana mula sa nakitang tanawin. Saan ka mo banda? Tanong ni Aling Rita sa anak nang ikinuwento nito ang nakitang kabayo na pumapangas ng bunga. Tanglaw ng tatlong kasera kumakain ng mais na nilaga ang mag-anak. Binili iyon ng ginang sa estasyon ng Damortis. Alam na hindi agad makakapagluto sa lilipatang tahanan, kaya siniguradong may ilalaman sa tiyan anuman ang mangyari. Wala pa kasi silang gamit,
bukas pa sila tutungo sa bayan kung saan makakabili ng kakailanganin sa bagong bahay. Tanging damit lang kasi at pera ang dala nila Potensyana. Ang mga gamit nila ay iniwan na lang nila sa dating bahay upang mas magaan ang paglalakbay. Saglit inabot ni Potensyana ang babasaging botelya na naglalaman ng tubig. Uminom. Muling sinabi kung saan banda nakita. Hindi na ako magtataka. Ang sabi kasi nung nakausap ko sa pagbili ng lupa, marami raw talagang alagang kabayo ang lupaing ito. Yung pangalawang beses ko ngang punta rito bago matapos ang maliit nating kubo, nakakita ako ng bisiro. 2. Naghahagaran pa nga sa bandang kanluran sa loob ng pribadong lupain. Kaya rin siguro may mga kawayan ng bawat hangganan. Kung sakaling makarating roon, ang mga alagang kabayo hindi basta-basta makakawala. Anang ama ni Potensyana. Tumango-tango ang paslit bago wala sa sariling naitapon ang mata sa bintanang bukas kung saan tanaw ang mabituing kalangitan. Nang matapos ang payak na hapunan, nilabas ng ginang ang isang manipis at nag-iisang kumot na kanilang nadala. Kanya-kanyang kuha ng damit ang mag-ama at binalumbon upang magsilbing unan. Pinili nilang hindi muna matulog sa 2 silid na naroroon. Wala pa naman kasi silang mga gamit pa. Sa halip, sa munting sala sila nagpasyang matulog, kung saan sila pumuwestong kumain. Hindi na nila pinatay ang mga kasera, pinuwesto nila sa bandang paanan. Nais nilang palipasin ang unang gabi na may liwanag ang kanilang munting tahanan. Ilang pag-uusap pa ang namayani saglit bago tuluyang ginupo ng kanya-kanyang pagod at antok ang munting pamilya. Ginising si Potensyana ng sunod-sunod na tilaok ng manok. Hindi pa nagmulat ang bata. Ginapang ang isang kamay upang kapain ang katabing magulang, ngunit nang walang masumpungan ang naghahanap, tuluyang napadilat ang bata. Wala na siyang katabi. Bukas ang pinto at naulingan niya ang pagsasalita ng kanyang nanay sa labas. May kausap na babae. Bumangon si Potensyana at pupungas-pungas na tumungo sa pintong bukas. Pumanaog siya sa hagdan. Nakita niyang napatingin sa kanya ang babaeng kausap ng kanyang inay. May kip-kip pang walis tingting ito sa kanang braso nang mapatingin sa kanya. Anak ko, si Potensyana. Pakilala ng ginang sa anak na lumapit at nagmagandang umaga sa napangiting ginang. Si Aling Adel, panak. Ang pinakamalapit nating kapitbahay. Sunod pa nito, napatingin si Potensyana sa hindi niya halos matanaw na kabahayan kung saan may ilang nakapalibot pang puno ng mabolo. Iyon marahil ang bahay nila Aling Adelpa. Saglit pang palitan ng komento ang narinig ng bata bago nagpaalam si Aling Adelpa. Sinabing sinadya lamang talaga sila saglit dahil may ginagawa rin ito. Bago tuluyan tumalikod si Aling Adelpa, tumingin ito kay Potensyana at sinabing may 2 raw siyang anak na kasing gulang niya, babae rin. Sa isiping magkakaroon agad siya ng mga kalaro, nasabik ang batang bagong salta sa lugar. Nang ilipat niya ang mata sa kanyang inay, tinapik-tapik naman ito ang kanyang ulo at sinabing magbihis na siya at sa bayan raw sila mag-aalmusal ngayon. Itatanong niya sana kung nasan ang ama. Ngunit mula sa batalan, lumabas ito, nakaligo na at nakabihes. Sinabi nitong sumunod na silang mag-ina upang hindi sila tanghaliin. May ilang kakilala na si Mang Mulong sa baryo. Sa 3 beses na pagpunta nito sa baryo Tigbalan, may ilang kalalakihan na itong nakakausap at nakasundo. Iyon nga ang tumulong sa kanya na itayo ang munti nilang kubo. Asawa ni Aling Adelpa at 2 kumpare nito ng mga magbubukid. Tiyempong nakasalubong ng munting pamilya ang karitela ni Mang Agustin, ang asawa ni Aling Adelpa. Patungo raw ito sa bayan. Inalok na sumakay sa karitelang hatak ng kabayong kulay itim ang munting pamilya na hindi naman nila tinanggihan. Kung susumahin, wala pang 15 minuto ang gugugulin upang makarating sa bayan.
galing Baryo Tigbalan. Kung nakasakay sa karitela o kalesa, kung lalakarin, mahaba na ang 20 minutos. Depende pa rin sa liksen ng mga binte. Naisip ni Mang Mulong, kapag nakaluwag-luwag ulit siya ay bibili ng sariling kabayo na maaring magamit paroon at parito. Hindi rin naman biro ang mga paninda nilang nakagarapa. May mga kabigatan din iyon. Ngunit sa ngayon, magtitiis muna siyang lakarin ang patungong bayan kung walang makakasabay na karitela patungo roon. Nang makarating sa bayan, saglit nag-usap pa ang dalawang lalaki. Nagtangka pa si Mang Mulong na abutan ng 50 sentimo si Mang Agustin, ngunit tigas tanggi ito. Sinabing hindi na sila iba. Sabay paalam, sinabing kukuha ng binhi sa dako paroon. Abot-abot ang pasasalamat ng munting pamilya sa bagong kaibigan bago hinatid pa ng tanaw itong tumungo sa isang parte ng merkado. Isang karinderya ang tinungo nila Mang Mulong. Kumain ang mag-anak habang iniisip ang kanilang mga bibilin maya-maya. Pansin ang mag-asawang panay ang suyod sa paligid. Naghahanap marahil ng mainam na pupwestuhan kapag nagpasya na silang magtinda. Isang bakanteng pwesto malapit sa bukana ng istasyon ang nakaagaw ng pansin kay Mang Mulong. Makatapos makapagpahinga sa masaganang almusal at tanghalian na rin, may kinausap itong lalaki na nagtitinda naman ng baboy at manok sa tabi ng bakanteng pwesto. Ilang oras pa ng pag-iikot ng pamilya sa merkado upang bumili ng mga kakailanganin. Nang masiyahan, muling kumontrata ng kalesa upang makauwi na. Kay dalig nakibagay ng pamilya sa nalipatang baryo. Ilang araw pa lamang ay kabilang na si Potensyana sa mga batang naghahagaran paroon at parito. Nagawa na rin ang kanilang may kaluwagang kusina na siyang pinagagawaan rin ng kanilang produktong binebenta ni Mang Mulong sa bayan. Si Aling Rita ang toka sa paggawa ng mga ititinda. Ilang buwan pa ang nagdaan, nakabili na rin ng sariling kabayo si Mang Mulong, dahilan upang mas marami siyang panindang kayang dalhin sa bayan. Naipalista na rin si Potensyana sa mababang paaralan na papasukan nito pagdating ng panahon na mag-ieskwela na. Ang isang kalaro ni Potensya ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng tutang ang kulay ng balahibo ay puti, ngunit may maliliit na tila mapang itim sa bandang tiyan at muka. Pinangalanan niya itong Batik, nakasakasama niya saan man siya magpunta. Ngunit kung lalabas ng baryo naman si Potensyana, ay kusang bumabalik sa kanilang bahay at roon matyaga itong maghihintay sa kanyang pagbabalik. Pag may pagkakataong hindi nayayakag si Potensyana ng mga kalaro o kung hinihiling ng inay nito na huwag munang lumayo dahil may ipag-uutos, ang tutang si Batik ang napagdidiskitahan nitong pagurin. Isang bagay na wiling-wili rin naman ang aso. Gamit ang binolang tela, itatapon iyon ni Potensyana sa may kalayuan at uutusan ng alagang kunin at ibalik sa kanya. Susuko lamang ang isa sa kanila kung nangalay na ang mga braso ni Potensyana kakahagis ng bola o kung tumirik na kakahabol ang tuta. Saglit magpapahinga ang dalawa at pag nakabawi na sa pagod ay muling sisige. Nasa katuwaan ang dalawa sa paglalaro isang hapon nang mapalakas ang hagis ni Potensyana sa telang bola. Bagamat humabol ang tuta, nauntog pa ito sa kawayang bakod kung saan ay hangganan na ng kanilang lugar. Ang telang bola sa kabilang bakod napadpad. Napakamot ang 10 taong gulang na si Potensyana. Saglit na patitig sa bakod na kahit kailan hindi nila pinangahasang akyatin. Lupain na kasi iyon nang nagbenta sa kanila ng lupang kinatatayuan ng kanilang tahanan. Madalas pa rin siyang nakakakita ng kabayong naliligaw roon. Nakita na rin ng kanyang inay minsan nang matsyempohan na binubunutan niya ng puting buhok ang ina at nakatambay sila sa bintana. Naggibit na lang ang bata. Akmang tatawagin ng alagang tuta ngunit napanganga siya nang walang hirap nitong naisiksik sa makipot na siwang ng bakuran ang katawan. Naanimo ba ay hindi iyon ang unang pagkakataong ginawa ng kanyang aso ang bagay na iyon.
Batik! Tawag niya sa alaga na nawala na sa kanyang paningin. Napatakbo ang bata papalapit sa bakod. Sinilip sa kabila ang kanyang alaga ngunit sa malas ay hindi na niya ito masipat. Muli siyang nagtawag, ngunit walang sumasagot. Tumahip ang kaba sa kanyang dibdib nang muling inulit ang pagtawag ay wala pa ring sagot galing sa kanyang alaga. Marahil hindi na napansin ni Potensyana na napadiin ang pagkakalapad ng mga palad sa bakod. Bumigay ang dalawang buhong nakaharang sa kanyang katawan. Bumagsak iyon. Hindi nabawi ng bata ang panimbang. Napayaka pa nga siya sa nabuwal na mga buho. Naulingan na lang ng paslit na nakadapa na pala siya sa madamong lupain. Bahagyang nadaganan pa nga ng buho ang kanyang mga braso. Nauntog pa nga siya rito, damay ang nguso niya. Hindi nagtaka si Potensyana nang malasahan ang maalat na dugo sa loob ng bibig. Ngunit hindi iyon pinansin ng bata. Nagpalinga-linga pa rin siya. Tinatawag ang pangalan ng alaga na sa awa ng Diyos ay narinig niyang tumatahol di kalayuan. Napahakbang ng ilan ang bata nang makita niyang sumuot si Batik sa isang parte ng masukal na halamanan. Mula sa pinaglaho ang lugar ni Batik, otomatikong napatingin ang bata sa bakod na nasira habang wala sa sariling pinagpag-ambaro bago binalik ang mata sa kasukalang tinungo ng alaga. Hindi maiwasan ng inosenteng isipan ni Potensyana na makaramdam ng pagkapantastiko. Sa kabila kung saan sila galing ni Batik, maalinsangan ang klima sapagkat tag-init ngayon. Ngunit sa kanyang kinatatayuan ay tila kay lamig naman ang atmosfera. Katunayan pa nga na nayupa ang ilang pinong balahibo sa kanyang mga braso. Muling kumahol si Batik na siyang umagaw sa bata sa isiping na pagtento. Minsan pa, lumingon si Potensyana sa pinanggalingan bago tuluyang sinundan ng daan na tinungo ng kanyang alaga. Isang malawak na espasyo ang bumuglaw kay Potensyana nang makalagpas sa matataas na halamanan. Nakita niya ang alagang si Batik na nasa gitna ng malawak na espasyo. Nakaupo ito, tila may tinitingnan sa ibang direksyon. Agad na nilapitan ni Potensyana ang aso at kinarga na hindi naman tinutulan ng hayop. Ilang pangaral ang hindi maiwasan ni Potensyanang sabihin sa tuta, sinabing bawal ang ginawa nito na hindi sa kanya sumunod. Sinabi pang huwag na ulit tutungo sa lupaing ito sapagkat pribado ang lupaing kinaroroonan nila. Na akala mo ba ay may hustong isip ang kanyang aso sa kanyang mga sinasabi? Ang mahaba pa sanang paglilita niya ni Potensyana sa alagang karga ay natikil sapagkat nang itoo ng bata ang paningin sa daang pinanggalingan ay nawala na ang malaking halamanan na kanyang nilagpasan. Matatayog na ang punong naroroon. Nagpalinga-linga ang paslit. Hindi na pamilyar sa kanya ang lugar. Gayong alam niya sa sariling hindi naman siya lubusang lumayo sa bakod na pinanggalingan. Sinubukan ng paslit na maglakad-lakad habang sinusuyod ang paligid. Hindi na talaga pamilyar ang lugar. Nang lingunin niya ang pinanggalingan, pulos matataas na puno na lang ang kanya nakikita. Hindi na rin niya natatanaw ang malawak na espasyong pinagkuhaan sa alaga. Inaanimo ba ay naglahong parang bula? Humigpit ang pagkakayakap ni Potensyana sa kanyang alaga habang pinipilit alalahanin kung saan ba siya nanggaling o sumuot. Nag-umpisang tumahip ang mumunting kaba sa kanyang dibdib nang mapagtentong hindi na niya matandaan kung saan siya galing at patungo. Siya'y naliligaw na. Napatingala ang paslit, ni kaprasong langit ay hindi na niya maapuhap sapagkat natatabunan iyon ng malalagong punong hindi na niya masukat kung gaano katataas. Nag-uumpisa na ring dumilim ang paligid. Sigurado siyang hinahanap na siya ng kanyang nanay at baka nakauwi na ang kanyang ama mula sa bayan. Napakagat sa ibabang labi ang kinakabahang bata. Sa murang edad, hindi kinabakasan ng pagguho ng pag-asa. Pinilit na kinalma niya ang sarili at nag-isip ng matino kahit na kumakabog ang dibdib. Walang maitutulong kung mag-iiyak siya sa lugar na yon. Akmang sisigaw na ang bata upang humingi ng tulong,
Nang mula sa kanang bahagi ng kakahuyan, may lumabas na matangkad na babae. Otomatikong napatingin roon si Potensyana. Himalang humupa ang mabibilis na kabog ng dibdib. Nakasilip ng pag-asa sa paglitaw ng matangkad na estranghera. Aba, sa wakas naparito ka na rin, Potensyana. Anito na kinakunot ng noon ng paslit. Kilala siya. Kahit nasa panig ng bata, alam nitong hindi pa niya nakikita noon ang estranghera. Ngunit pinili nitong hindi na lang magsalita. Pinanood lang ang paglapit ng babaeng may mga biyas at brasong tila hindi karaniwan ng haba. Bagamat nakasuot ito ng saya at kimonang katulad ng kanyang ina, may tila kakaiba sa estranghera na hindi mawari ng inosente niyang mga mata. Marahil sa napakahabang unat nitong itim na buhok na umabot hanggang tuhod nito, o sa prominenteng pangakaya, sa morenang balat na tila kumikinang bagamat may kadiliman na ang paligid, o marahil sa itim at tila nagniningning nitong bilukang mga mata na sa kanya nakatuon, o sa labi kayang bahagyang may kakapalan ngunit bumagay naman sa mukha nito. Nakalapit na sa kanya ang estranghera at kumakawag ang buntot ni Batik. Hindi pa rin matinag ang pagkakatingala ni Potensyana sa babae. Pakiramdam niya, lumagpas lang siya ng ilang pulgada mula sa tuhod nito. Sobrang tangkad. Napakiwari ba ng paslit, konti na lang ang agwat nito sa mga matatayog na puno na sa kanila ay nakapaligid. Bahagyang tumalongko ang babae. Inilapat pa ang kakandilang mga daliri nito sa hita upang matitigan siya marahil ng maigi. Sa ginawang pagyuko, tila kortinang itim na sumunod ang malaking bahagi ng pino nitong buhok. Bahagyang tumabing sa kanang parte ng mukha nito na saglit hinawi ng mga daliri at inipit sa likod ng tenga. Saglit siyang pinakatitikan na tila ba siyang-siya sa tanawing nakikita bago nagsalita. Ang ngalan ko ay Mikasha. Nililigaw ka ba? Ngayon ka lang kasi napunta rito. Tara, samahan kita palabas. Anito sa malambing na tinig. Napalunok ang paslit. Ngunit walang tutol na naglakad nang igiya siya ng matangkad na babae sa isang direksyong hindi nasasap na ng damo ang lupa. Lumagpas sila sa nagtataasang mga puno na tila ba minsan kusang humahawi upang bigyan sila ng daan para sila ay makalagpas. Napanganga ang paslit habang panay ang linga. Mula sa lupang nasasap na ng damo, isang daan na hindi na tinutubuan ng halaman, niligaw na damo ang kanilang nilalakaran na. Saglit pa, maalikabok na lupa naman ang nararamdaman ng kanyang mga paa. Tuluyang nakuha ng lupa ang atensyon ni Potensyana nang maramdaman ng kanyang mga paang walang sapin na matutulis na bato na at batuhan na ang lupang nilalakaran nila. Ang pag-angat ng paningin niya mula sa lupa ay natigil sapagkat nakakarinig siya ng pamilyar na tunog. Mga tunog ng hakbang na nililikha lamang ng isang hayop. Napatingin siya sa kasabay na paang naglalakad. Wala rin itong suot na sapin sa paa. Wala sa sariling napatigil sa paglalakad ng paslit. Ang matunog na paghakbang na naririnig niya ay tumigil rin nang natigil sa paghakbang ang malalapad na paa ng babaeng kasama niya. Litong napatingala ang paslit sa nakatingin rin sa kanyang babae. Bakit? Tanong nito na may matamis na ngiti sa labi. May naririnig po ako. Litong wika ni Potensyana na nagpalingalinga pa sa paligid. Ano? Tanong ng babaeng matangkad na muling tumalongko upang kahit paano hindi marahil mahirapan sa pagkakatingala ang paslit tuwing titingin sa kausap. Nakakarinig po ako ng yabag na parang galing po sa mga paa ng kabayo. Lito pa ring wika ng paslit na kinaluwag ng pagkakangiti ng matangkad na babae.